Anong gagawin natin dito sa glazed pot? Germinate na po yung seed natin, tapos naging seedling na po siya. So, tig-isa po tayo. Okay. Okay. Tapos, lagyan po muna natin siya ng ating puro all-purpose potting mix. Diligan po muna natin until it's damp enough. So, tig-isa po tayo ng seedling. Tapos, what we're going to do, we're going to use a dibber. So, i-measure po natin kung gaano kalalim. Tapos, Okay. ganun din po siya natin kalalim. Itatanim sa loob ng ating glazed pot. And then afterwards, gagamit po tayo ng wedger. Kukunin na po natin yung seedling natin. Hanggang sa Pinakailalim. So, from the side lang po. Kaya pala patay yung Tapos cake. Tapos kailangan buo po siya. Basta po makatayo siya upright, okay na po siya yan. That's very good. Tapos diligan na lang po natin yung paligid niya. Ulit po. Wag doon sa halaman para hindi po ma-stress yung halaman. Meron po tayo isang gagawing technique using our glazed pots pa rin. So, isa po siyang klase ng propagation technique. It's called cutting. Ika-cut po natin siya. So, hindi kailangan yung root? Hindi na po kailangan yung root. Magro-root na siya mag-isa from the stem. It will take root na. Kakat ko po siya diagonally. Tatanggalin ko po yung bottom leaves. And then, our saliva is a natural antiseptic. It's a natural rooting hormone. So, hindi nyo na po kailangan bumili ng mga rooting hormones. So, makakatipid na kayo. So, gagawin nyo po, bago natin ilalagay sa ating glazed pot. Then, help it stand upright. Yan. Yan. Napakaswerte po ng plant natin na yan. Tapos, itutusok na po natin, then help it stand upright. Sarap. Sarap. Tapos, paglagay po natin ng ating cutting sa ating glazed pots, ilalagay na po natin siya sa loob ng plastic bag. Bagong technique po ito to retain the moisture para po mas mabilis siyang mag-take root. Gaano katagal? Kapag if you see new leaves forming, may nakita na kayong mga bagong dahon na lumalabas, ibig sabihin po nun, nagte-take root na po yung halaman natin. So, pwede nyo na po siyang ilabas ng plastic. Bukod dito, meron pang garden tips si Gerald para kina Rian at Irvik. So, let's watch this. Kasama pa rin natin si Sir Gerald and ngayon naman, he's going to show us a garden installation na talagang space saver. Ang ipapakita ko po sa inyo ay tinatawag na vertical wall gardening. So, perfect po ito if you have small spaces at home, especially yung mga nakatira sa condo. Tama. Hi, Michelle! Good evening po. You are the expert. Ano ang Bali, ito po. Kailangan po natin siyang i-press dito sa gilid. Para ma-loosen. Opo, para ma-loosen yung soil. Kailangan po talaga nating mahiwalay yung Lahat. plant. Opo. Ito pong thumb natin, igaganito po. Above the ground dapat para makuha natin yung kahit yung maliit na ugat, yung maliliit na ugat. Okay. Yan. Bali, nakuha natin yung roots niya na maliliit to avoid the stress. Ayan po. Magaling pa ako sa'yo eh. Ayan, ganyan. So, gusto mo lahat. Baka maputol yung isa, ayaw niyang sumama. Oh. Naku, namatay na. Sandali So, one at a time ko na lang siya bilang ayaw niyang sumama. So, ibig sabihin ako, kulang sa paglulusen. Opo, kulang siya. So, dapat dinurog ko pa ng konti. So, 1, 2, 3, ito pa, 4, 5, okay. So, sa likod po natin, meron po tayong sample ng sabitan. Tapos, meron po tayong ganito, it's called a vertical mesh, no, or vertical screen, na pag binili natin, pwede na po natin isabit sa dingding natin. Mas maganda po ilagay natin siya doon sa space na mayroong araw. Okay. Kasi kailangan po ng ating plants ng sun. Thank you so much, Sir Gerald and Miss Michelle, for showing us this. Maganda rin itong pangregalo sa Christmas. Yes. Diba? Yes, very much. Bigyan mo akong extra.